Hi everyone! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat. Welcome sa aking YouTube channel. Ako nga palang muli si Lerma Novales Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in 3 Parts. Ang layunin at misyon ng aklat na to ay para magbahagi ng ebanghelyo ng salita ng Diyos sa buong mundo para ipahayag na templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao at ang Espiritu Santo ay ang Diyos Ama na siyang nagsugo kay Jesus ay ang Diyos na makapangyarihan na siyang may gawa ng langit at lupa. At sa araw na to, ang topic ko ay Armageddon. America is losing power. Gusto kong ibahagi sa inyo yung kasaysayan ng ating bansa at yung mga aral ni Jesus para makita nyo ang katotohanan kung bakit nanghihina na ang Amerika ngayon. Nawawalan na siya ng lakas. Una sa lahat, ang sinasamba ng Amerika ay ang kanyang dolyar. Kung makikita nyo ang pera nila, sa likod niya nasasaad, "In God we trust." Sinabi ni Jesus, hindi ka pwedeng magsilbi sa dalawang Panginoon. May pipiliin ka at itatangi. Hindi ka pwedeng magsilbi ng sabay sa Diyos at sa pera. Honestly, si Jesus ay Mesiya ng Espiritu Santo. Si Jesus ay ang bugtong na anak ng Espiritu Santo na sinugo ng Espiritu Santo para magpahayag ng katotohanan na templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao at ang Espiritu ng Espiritu Santo ang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. Hindi ang pera. Ang Amerika ay siyang pinakademonyong bansa na pinahayag sa akin ng banal na spirito. Nung una pa mang panahon, naging ugali ng Amerika ang magasik ng kaguluhan dito sa mundo. Maraming mga bansa na sinakop ang Amerika, nagbahasik sila ng mga gera para sikilin ang kalayan at kapayapaan ng ibang nasyon. Honestly, ang ating nasyon, ang ating bansa ay ang lupang hinirang ng Diyos. Lupang hinirang ng banal na spirito. Dalang Espiritu Santo ay ang Diyos Ama na makapangyarihan na may pag-aari ng buhay ng buong sangkatauhan. Ang ating bansa noong unang panahon ay naging sikat at tanyag at maraming mga taga-iba't ibang bansa noon ang pumupunta noon sa ating bansa para makipagpalit-kalakal. At barter ang tawag sa pakikipagpalit-kalakal noong unang panahon. Sinabi ni Jesus, mag-ingat sa mga bulaang propeta sapagkat marami ang gagamit ng kanyang pangalan, ngunit ang puso nila ay sa halimaw at marami silang ililigaw ng landas. Sa banal na kasulatan ay pinagbabawal ng Diyos ang sumamba ka sa rebulto, santo-santuan at Diyos-Diyosan. Sinabi ng Panginoon, huwag kayong gagawa ng rebulto na inukit sa bato o sa kahoy na sasambahin sa inyong lupain. Ako si Yahweh, ang Diyos ninyo. Ang ating bansa ay sinakop ng mga Espanyol gawa ng bulaang propeta na napadpad sa ating bansa na si Ferdinand Magellan na siyang nagdala ng relihiyong Romano-Katoliko na nagdala rin ng rebulto ng Santo Niño. Ang relihiyong Romano-Katoliko na dinala ni Ferdinand Magellan ay kulto ng demonyong si Satanas na siyang naghahasik ng kadiliman. Kultura yan ng mga Espanyol. Dahil si Ferdinand Magellan isa yang Portuguese na utusan ng hari ng Espanya. At ang hari ng Espanya na si Philip II ay ang siyang protektor ng relihiyong Romano-Katoliko. Kaya sinakop ng mga Espanyol ang ating bansa at binura yung pangalang Maharlika at pinalitan ng pangalang Pilipinas. Then, sa paglipas ng panahon, naglaban ang Amerika at ang Espanya at napagkasunduan sa Treaty of Paris, alam to ni Tatay Digong, na ang Amerika ang maghahari sa ating bansa kung kaya tayo ay sinakop ng mga Amerikano. Ipinagbenta ng mga Espanyol ang ating lupa sa mga Amerikano pagkatapos nila tayong sakupin at alipinin. Pero yung kultura ng mga
Espanyol, yung relihiyon ng Romano Katoliko, nanatili yan sa ating bansa. Kaya ang politika sa ating bansa ay magulo dahil ang mga demonyo, yung mga kampo ng kadiliman, ang Roman Catholic leaders at American leaders na nanakop sa ating bansa, ang nagmamanipula sa politika sa ating bansa na gusto ng mga demonyong to na dapat ang mga tao sa ating bansa ay mag-bow down lang sa mga Roman Catholic leaders at sa mga Amerikano na silang nanakop ng ating bansa. Pero ang katotohanan, ang Espiritu Santo lang ang dapat nating sambahin at kilalanin nating Amang Espiritual. Na siyang dapat lang nating katakutan at dapat nating sundin para yung ating kaluluwa ay maligtas na wag mapunta sa impyerno. Dahil yung mga demonyo na lumalapastangan sa Espiritu Santo, hindi yan patatawarin ng Espiritu Santo at ang kanilang kaluluwa ay lulupigin ng Espiritu Santo at itatapon yan sa impyerno. Honestly, sinabi ni Jesus na kapag nakikita nyo na to, itong mga senyalis na to, malapit na ang pagdating ng Diyos. Sinabi ni Jesus na magkakaroon ng gera ang bawat nasyon. Magkakaroon ng mga lindol, ng mga peste, ng kalamidad, ng tagutom. Sinabi rin ni Jesus, marami ang mas iibig sa mali at magiging yung mayabang ba, iibigin nilang kanilang sarili at ang pera. Marami ang tatalikod sa Diyos at mas susundin nila yung mga gawang masama. Honestly, ang ating katawan ay sagradong tahanan ng Espiritu Santo, sagradong tahanan ng Diyos. At ang Espiritu Santo ay ang Diyos na makapangyarihan, na may gawa ng langit at lupa, ay siya ring may gawa ng ating buhay. Ang mga bulaang propeta, ang mga Amerikano, na napadpad sa ating bansa, honestly, mga kampo ng kadiliman. At sa banal na kasulatan, nasasaad ito sa Ephesians chapter 6 verse 12, "For we wrestle not against flesh and blood, but against the power, against the principalities, against the rulers of the darkness in this world, and against the spiritual wickedness in high places." Sa Ephesians chapter 5 verse 11, nasasaad dito, "Take no part in the unfruitful works of darkness, but instead expose them." At bilang isang tinawag ng banal na spirito, ng Espiritu Santo na magpahayag ng katotohanan at magbahagi ng ebanghelyo sa buong mundo, dahil yung aking katawan ay templo rin ng Espiritu Santo at ang Espiritu Santo ang tumawag sa akin, siya rin nagbigay ng autoridad sa akin para magbahagi ng ebanghelyo sa buong mundo at ipakilala na siya lang ang nag-iisang Diyos, na siyang Ama na nagsugo kay Jesus, na parating kasama ni Jesus. Sinabi ni Jesus, kung kilala nyo ako, kilala nyo na rin ang Ama. At ngayon nga ay nakita at kilala nyo na siya. Sinabi ni Jesus na ang Ama ay nasa akin at ako ay nasa Ama. Sinabi ni Jesus na ako at ang Ama ay isa. Honestly, si Kristo, si Jesus, ay spirito na ipinanganak sa spirito ng Espiritu Santo na nagkatawang tao lamang sa katawan ni Birheng Maria, para maging daan, buhay, liwanag at katotohanan para yung ating kaluluwa ay muling ipanganak sa Espiritu at maging kaisa ni Jesus sa totoong iglesia ng Diyos na ang Espiritu Santo lang ang kinikilala na Amang Espiritual at Diyos Ama na nagbibigay ng buhay sa ating sarili. Ang katawan ni Kristo ay sagrado ring tahanan ng Espiritu Santo na winasak ng mga Hudyo na ipinapako sa krus. Itong mga Amerikano, ayaw nilang tanggapin na ang mga Hudyo ang nagpapako at nagpapatay kay Jesus. So gumagawa ito ng issue ang Amerika para wag tanggapin ang mga Hudyo ang nagpapatay kay Jesus. Pero ang katotohanan, nasasaad yan sa Biblia. Diyan mo yan makikita. Na totoo ang mga Hudyo ang nagpapatay kay Jesus dahil hindi nila matanggap na si Jesus ay anak ng Diyos, na si Jesus ay Mesiya. Honestly, ang Espiritu Santo na nanahan kay Jesus ay siya ring isang Espiritu na nanahan sa aking katawan, ay ang Diyos Ama na siyang nagsugo kay Jesus. Ako, hindi ako nabubuhay at hindi ako umiira dito sa mundo,
dahil sa mga material na bagay o anumang bagay na narito sa mundo. Kaya ako nabubuhay at umiira dito sa mundo ay dahil sa presensya ng Espiritu Santo na nasa aking katawan na siyang parati kong kasama. Ang Espiritu Santo ang nagbibigay ng buhay sa akin, ang lumikha sa akin, ang tumawag sa akin para magsalita patungkol sa Kanya para magpahayag ng katotohanan. Ang mga Amerikano, ang Roman Catholic leaders, honestly, mga kampo ng kadiliman, hindi nyo sila dapat iduluhin dahil sila yung mga nanakop sa ating bansa, na silang mga napadpad sa ating bansa, na silang masasamang damo na nanlilinlang para maging demonyo, na maging kaisa ng demonyong si Satanas para lapastanganin ang Espiritu Santo. Ngayon, itong bansang Amerika dahil saksakan ng kahambugan at kayabangan, layunin ng Amerika na linlangin ang mga bawat nasyon para paglaban-labanin. Siya ang nagkikreate ng gera dito sa mundo para yung mga tao sa buong mundo ay magkawatak-watak, maglaban-laban. Na yung mga bawat nasyon ay maglaban gawa din ng pag-uudyok ng mga American leaders. Honestly, sinakop ang ating bansa ng Amerika. Inalipin tayo ng Amerika. Noong World War II, maglaban ang Hapon at ang Amerika, ang katarantaduhan ng Amerika nagpunta yan sa ating bansa at nilinlang ang mga tao sa ating bansa para palabanin sa mga Hapon. So yung mga Hapon pumunta yan sa ating bansa dahil alam nila na ang mga Amerikano ay nagpunta sa ating bansa. Ang ginawa ng Judas si Douglas MacArthur, pagkatapos niyang linlangin ang mga tao sa ating bansa dahil pinalaban niya sa mga Hapon, sinabi niya, I shall return. Umalis siya para lang gawin bang pain ang mga tao sa ating bansa na palabanin sa nasyon na kinagagalitan ng Amerika. Yan yung katotohanan. Kaya nung World War II, ang ating bansa ang siyang nadurog at nawasak gawa ng nilinlang tayo ng mga Amerikano. Ngayon, ang Amerika, magpasa hanggang ngayon, Judas pa rin. Pakialamero sa politika ng bawat nasyon at diktador at manipulator. Ang gusto ng Amerika, lahat ng bawat nasyon ay magbabow down sa kanya at dapat siyang susundin. So ito, gawa ng katangahan ng presidente ng Ukraine, pumanig siya sa Amerika, nalinlang siya ng leader ng Amerika. Mismong kalapit bansa niya, gustong ng Amerika na ang Ukraine kalabanin ang Russia. So, nangyari yung kagustuhan ng Amerika na udyukan ang mga taga-Ukraine na kalabanin ng Russia na kalapit bansa nila. Ang kawalanghiyaan ng Amerika, tumawid pa siya ng dagat para linlangin ang mga tao sa Ukraine para palabanin kay Putin. Pero ang hindi nalalaman ng mga taga-Ukraine, ginagamit lang sila ng bansang Amerika para palabanin sa bansa na kinagagalitan ng Amerika. Ngayon, yung Ukraine, hindi sila naiiba sa ating bansa noong World War II. Durog na ang bansa ng Ukraine dahil nagpauto ang Ukraine sa leader ng Amerika. Ngayon, yung Amerika, dahil tarantado talaga yan, sagad na yung kanyang kawalanghiyaan. Ang nangyayari ngayon, ang bansang Amerika, binabagyo, binabaha, at nasusunog. Pero mayabang pa rin ang Amerika, hindi niya nauunawaan na ang bansa niya ay pinarurusahan na ng Espiritu Santo. Dahil ang bansang Amerika ay naging Judas mismo sa Espiritu Santo. Ang bansang Amerika ang pinakademonyong bansa na pinahayag sa akin ng banal na Espiritu, ng Espiritu Santo na nananahan sa aking katawan, na kanyang lulupigin. Magkakaroon pa dyan ng maraming disaster. Hindi lang yung mga tornado, yung mga storm, mga hailstorm, wildfire, ang
magiging parusa sa kanya ng banal na espiritu. Dahil ako tagapagsalita lang ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo na nananaan sa katawan ko ay ang Diyos Ama na aking pinaglilingkuran na siyang tumawag sa akin para magpahayag ng katotohanan na siya lang ang Diyos na makapangyarihan at walang sino mang leader dito sa mundo ang nakahihigit sa kanya. Dahil bawat katawan nating mga tao ay sagradong tahanan ng Espiritu Santo at ang Espiritu Santo ang may hawak ng buhay ng bawat tao. Ang bansang Amerika, honestly, marami pa yung pagdaraan ng paghihirap. Yung mga tao dyan, ay marami mga tao ay homeless nandiyan sa bansa na yan. Pero hindi sinusuportahan ng gobyerno. Dahil ang nasa isip ng gobyerno ay manlinlang ng ibang mga nasyon para paglaban-labanin. So, ang nangyayari ngayon sa Amerika, honestly, nilulupig naman siya ng banal na spirito. Nagpapadala ang banal na spirito ng mga storm, ng mga tornado, ng mga hailstorm, ng mga wildfire. Honestly, magkakaroon pa dyan ng mga peste, yung mga lamok, mga insekto, maglalabasan yan sa lupa nila. Dahil galit na ang Espiritu Santo sa bansang Amerika. Dahil ang bansang Amerika ang pinakahudas na bansa na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo. Now, America is losing power. Dahil ang kinakalaban ng Amerika, honestly, ay ang Espiritu Santo na. At ang kalabanin mo ang Espiritu Santo na siyang Diyos na makapangyarihan, wala kang panalo, lulupog ka. Honestly, yung kataasan ng Amerika, lalabas yung kanyang baho. Maraming mga nasyon ang maglalabas ng kanilang mga istorya, base kung paano sila tinrato ng Amerika noong unang panahon. Maglalabasan lahat yung mga history sa kasaysayan ng mga bawat nasyon. At lalabas ang baho ng Amerika. At ang Amerika ang siyang dudukdukin at dudumugin ng mga tao. At honestly, yung pera ng Amerika, yung dolyar, mawawalan niya ng value. Susunugin lang yan. At yung kataas at kayabangan ng Amerika ay magwawakas. At yung ating bansa, honestly, ang pangalan naman ng ating bansa ay Maharlika eh. Yung sinabi ni Tatay Digong na dapat na talagang ibalik yung pangalang Maharlika para makalaya na tayo sa mga demonyo na silang mga kampo ng kadiliman na nanakop sa ating bansa, dapat na talagang ibalik yan. Honestly, may babalik yan dahil maraming mga tao ang magre-repent sa ating bansa, yung magbabalik loob sa Espiritu Santo, hihingi ng kapatawaran sa Espiritu Santo, at yung mga simbahan ng Romano Katoliko, honestly, dudurugin niya ng taong bayan. Dahil wala naman yung idinulot na kabutihan sa ating bansa. Ang mga Amerikano, wala din namang idinulot na kabutihan sa ating bansa. Honestly, yung sinasabi ni Jesus patungkol sa the parable of the weeds, yung ating lupa, ang lupang hinirang ng Diyos, ng banal na spirito. Ang Roman Catholic na relihiyon at ang mga Amerikano ay ang masasamang damo na napadpad sa ating bansa na siyang lulupigin ng Espiritu Santo. So yung mga tao sa ating bansa na magbabalik loob sa Espiritu Santo ay siyang magiging anghel ng Diyos dito sa lupa dahil pinabanal na sila ng Espiritu Santo dahil nagbalik loob sila sa Espiritu Santo. At yung mga rebolto, santo-santuan at Diyos-Diyosan, susunugin nyo yan. Kung gusto nyong patawarin kayo ng Espiritu Santo at kung gusto nyo na maligtas ang inyong kaluluwa. At bilang isang tagapagsalita ng Espiritu Santo, itong mundo natin na to na puno ng kaguluhan ay lulupigin ng Espiritu Santo, lulupigin din ng Espiritu Santo ang kasalanan, at yung mga tao na nagbalik loob sa Espiritu Santo, sila yung maghahari. Sila yung mananahan dito sa lupa. Sila yung tatanggap ng biyaya ng banal na spirito para linangin yung lupa na to, yung mundo na maging bago. Babaguhin ng Holy Spirit itong mundo natin. Narito na tayo sa huling panahon. Yung mga nangyayaring mga natural disaster kung saang lugar din is the Holy Spirit is working. Gusto na ng Holy Spirit na baguhin yung mundo.
So, kung ang mga tao ay mananatiling mapagmataas at mayabang sa Espiritu Santo, masasambahin nila ang mga rebolto, santo-santo na Diyos-Diyosan, mas mamumuhay sila pa rin sa kasinungalingan at pagkukunwari, katulad ng mga bakla at tomboy. Yung mga tao hindi titigil ng pangangalunya at pakikiapid. Kasi mga kasalanan niya na walang kapatawaran sa Diyos eh. Yung sumamba ka sa rebolto, santo-santo at Diyos-Diyosan. Yung idoluhin mo yung mga pare na siyang iyong amang espiritual, wala yung kapatawaran sa Espiritu Santo. Yung sambahin mo yung pera, ibigin mo ang pera tulad ng Amerika, iniidolo nila ang dolyar na siyang kanilang Diyos. Wala yang kapatawaran sa Espiritu Santo. Yung mga gawaing immoral, yung mga kalaswan at kamunduhan, wala yang kapatawaran sa Espiritu Santo. Honestly, ang Panginoon ay narito na. Dahil hindi kilala ng mga tao na ang Espiritu Santo ang Diyos Ama na nagsugo kay Jesus, kaya hindi nila nalalaman na ang Diyos ay narito na sa ating mundo. Honestly, yung nagaganap na wildfire dyan sa Amerika. Sinabi nga ni Jesus, inihalimbawa niya, na ang Panginoon ay parang hangin. Hindi mo yan makikita ng mata. Pero alam mo na ang hangin ay umiiral. Alam mo ba yung wildfire na nagaganap dyan sa Amerika? Sinasabi nila na mahangin, mahirap daw pigilan yung gawa ng hangin. Honestly, yung bansang Amerika ay nilulupig na. Sinusimula ng lupigin ng Espiritu Santo. Dahil demonyo yung bansa na yan. Ang sinasamba ng bansang Amerika yung dolyar niya. Dito sa mundo nating ginagalawan, hindi naintindihan ng mga tao nang may hawak ng buhay nila ay ang Espiritu Santo. At ang katotohanan, ang katawan na walang Espiritu ay patay at wala ng buhay. Kaya sinabi ni Jesus, honor God with your body. Honestly, ang Espiritu Santo lang ang nag-iisang makapangyarihang Diyos na may gawa ng langit at lupa, ang may pag-aari ng buhay ng buong sangkatauhan na siyang ipinahayag ni Jesus, na hindi tinanggap ng tao. Ngayon, yung mga propesiya ni Jesus na sinasabi niya, kung anong magaganap sa huling panahon, ay nangyayari na sa panahon nating kasalukuyan. Nangyari na yung mga gera ng mga bawat nasyon, hanggang ngayon nag-aaway-away. Honestly, ang bansang Israel, lulupigin din niya ng banal na spirito. Dahil mga Hudyo ang nagpapako at nagpapatay kay Jesus. Honestly. Hindi nila tinanggap na si Jesus ay Mesiya. Hindi nila tinanggap na si Kristo, si Jesus, ay anak ng Diyos dahil hindi nila nakikilala na ang Espiritu Santo na nasa katawan ni Jesus na parating kasama ni Jesus ay ang Diyos Ama. At yung katawan ni Jesus na ipinako nila at pinarusahan nila sa krus ay sagradong tahanan ng Espiritu Santo. Templo yun ng Espiritu Santo. Ang ating katawan ang totoong tahanan ng Diyos. Hindi yung mga gusali ng kung ano-anong relihiyon. Ang presensya ng Espiritu ng Diyos ay nananahan sa katawan ng tao kung kaya sinabi ni Jesus, honor God with your body. Ako, dahil tinanggap ko na ang Espiritu Santo kay Jesus, at mismo ang Espiritu Santo nagpahayag sa akin ng katotohanan na siya ang lumikha sa akin sa sinapupunan ng aking ina. Bago pa man ako isilang dito sa mundo, ang Espiritu Santo, sinabi na niya sa akin na pinili na kita bago ka pa man isilang sa mundo. Planado na ng Holy Spirit na nasusulpot ako dito sa mundo at ako ay siyang pinili niya na anak na babae na magsasalita patungkol sa kanya. Ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo na huwag kang mag-alala, huwag kang matakot sapagkat ako ang iyong Diyos. Ang Espiritu Santo na nasa katawan mo ay ang iyong Diyos Ama na lumikha sa iyo na parati mong kasama. Tinawag kita para magpahayag ng ebanghelyo sa buong mundo. At sinabi nga ni Jesus na yung mga nagaganap daw na kaguluhan dito sa mundo,
sa huling panahon, huwag mabahala sapagkat pasimula yan ng paghihirap ng tao. Pero hindi pa yan ang katapusan. Sinabi ni Jesus, mahahayag muna yung mabuting balita patungkol sa kaharian ng Diyos Ama at yun na ang katapusan. Ang layunin ng aklat na to at ang misyon ng aklat na to ay magpahayag ng ebanghelyo ng salita ng Diyos sa buong mundo. Para ipahayag na templo ng Espiritu Santo ang ating katawan at ang Espiritu Santo ay ang Diyos Ama na siyang makapangyarihan na nagbibigay ng buhay sa ating mga tao ang siyang dapat lang nating sambahin, purihin, ibigin, at paglingkuran ng higit sa lahat. Para kung tayo lumisan dito sa mundo, ang ating kaluluwa ay makapasok sa kaharian ng Diyos Ama sa langit. Ang sino mang lumalapastangan, nagmamataas at kumakalaban sa Espiritu Santo ay mamamatay ang kanilang katawan at kaluluwa at ang kanilang kaluluwa ay itatapon ng Espiritu Santo sa impyerno dahil sila ay naging kaisa ng demonyong si Satanas na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo. Walang sino mang tao ang nakahihigit sa Espiritu Santo dahil ang ating katawan, ang may pag-aari ay ang Espiritu Santo at hindi tayong mga tao. Kaya tayong mga tao, hindi natin pwedeng sabihin, this is my body and I can do whatever I want. Tulad ng mga bakla, iniisip nila na ang kanilang katawan ay pag-aari nila. Kaya namumuhay sila sa kasinungalingan at pagkukunwari. Ang mga bakla, tomboy, ay walang puwang sa kaharian ng Diyos Ama dahil hindi kayo patatawarin ng Espiritu Santo. Ang mga Amerikano at ang Roman Catholic leaders ay mga kampo ng kadiliman na siyang lulupigin ng Espiritu Santo. Ang Amerika, honestly, pag hindi yan nagrepent, yung bansa na yan at hindi yan nagsisi at humingi ng kapatawaran sa Espiritu Santo, talaga sinasabi ko sa inyo, more disaster is coming sa inyong bansa. Dahil hindi kayo patatawarin at hindi kayo kalulugdan ng Espiritu Santo kung ang sasambahin nyo at iibigin ninyo ay ang inyong dolyar. Ang dolyar, wala yang power sa Holy Spirit na siyang lumikha sa tao. Ang dolyar, ginawa lang yan ng kamay ng tao. Pero ang buhay nating mga tao, ang gumawa niyan ay ang Espiritu Santo. Sa kanya nanggaling yung kaluluwa natin. Ang ating kaluluwa ay ang siyang espiritu at buhay na siyang kawangis ng Diyos na tinanggap natin sa Diyos na siyang babalik sa espiritu para humarap sa paghuhukom. At maliwanag na sinabi ni Jesus na hindi lahat ng tumatawag sa Diyos ay maliligtas. Sa mga tao na akala nga nila na ang babalik sa ating mundo ay si Jesus, mga sarado ang utak nila na hindi nila naunawaan nang may pag-aari ng buhay ng buong sangkatauhan ay ang Espiritu Santo at hindi si Jesus. Si Jesus ay Mesiya, ay siyang buktong na anak ng Espiritu Santo, ay pinatay ng mga Hudyo sa krus. Which is hindi yan tinatanggap ng mga Amerikano. Kaya ang Amerika, namumuro ka na. Yung power mo, yung power ng dolyar mo, wala na yung value. Narito na tayo sa huling panahon. This is the end of time. This is the time of harvest. Yung mga katarantaduhan na ginawa ng Amerika, mahahayag yan sa buong mundo. Maraming mga iba't ibang bansa na sinakop ninyo ang maglalabas ng mga naging karanasan sa bansang Amerika, kung anong ginawa ng bansang Amerika sa kanilang bansa, at madudukdok ang bansang Amerika. Laking pagkasira at pagkawasak ng bansang Amerika. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Bye! Thank you!